Napangisi si Mabel habang nakatingin sa LinkedIn profile ng isang lalaki. New target, nasabi niya sa isip bago muling tinignan ang info ng binata. Theodore Matthew Nilo is the second son of the richest man in the Philippines. He is a major stockholder of many blue chip companies and a golf player. Kilala ang lalaki dahil sa angking tikas ng katawan nito at gwapong muka na tila mula sa isang romance book. Pero hindi iyon ang pakay ni Mabel. Hindi ang katawan at ang mukha ng lalaki ang kanyang gusto, kung hindi ang bulsa nito, ang pera nito. Isa siyang bayarang babae, ngunit hindi katulad ng iba na siyang ginagamit ng katawan para kumita ng pera. Si Mabel, utak ang kanyang ginagamit. Tinatarget niya ang mayayamang lalaki sa bansa at kinukuha ang loob ng mga ito. Kapag nakuha niya na ang puso ng lalaki, doon niya na ito nanakawan ng salapi. Like what the saying says, work smarter, not harder. Ngayon, si Theodore ang kanyang target, isa sa mga high profile na talagang tinatarget ng kanilang grupo. Marami na sa mga kasamahan niyang nagtangkang landiin ng lalaki pero walang nagtatagumpay. Kaya naman, desidido si Mabel na makuha ang pera nito. Mabilis niyang tinago ang phone niya at tinanaw ang buong bulwagan. Puno iyon ng mga high-profile na tao ng bansa. Isang party na tanging may connection lang ang invited. Napangisi siya habang iniisip kung anong magiging reaksyon ng lalaki kapag nakita siya. Hindi naman lingid sa kaalaman niya na above average ang kanyang beauty. With her Chinese-Italian-Filipino feature ay talaga naman na napapalingon ng mga lalaki. Lalo na ngayon na nakaayos siya. Nakasuot siya ng isang marangyang gown na kulay pilak na siyang kumikislap sa ilalim ng mga ilaw ng malawak na bulwagan. Ang kanyang buhok, maingat na inayos. Bawat hibla, kumikinang na tila perlas na nakapalupot sa kanyang ulo. Fitted din ang dress niya, kaya naman kitang-kitang hulma ng katawan niyang alaga niya. Litaw naman ang ganda niya sa simpleng make-up na inilagay ng kanyang mga kasama. There's no way Theodore can say no to me. Naisip niya. Mula sa itaas ng venue, nakatayo siya sa may balkonahe. Pinagmamasdan ng mga taong nagkukumpulan sa ibaba. Lahat ay abala sa pakikipag-usap, pakikipagkamay at pakikipagnegosasyon tungkol sa kani-kanilang business. Lahat ng mga tao ay nakangiti sa isa't isa at kung normal na party iyon, gustong masukan ni Mabel. Halata naman sa ilan na nakikipagplastikan lang ang mga ito. She even saw people roll their eyes after introducing themselves to someone. Rich people really know how to act as a friend to everyone, but sabotage each other when no is watching. Napabuntong hininga siya bago tumingin sa isang tao, ang lalaking nakatayo sa gitna ng karamihan. Suot nito ang isang itim na suit, simple, ngunit mukha itong expensive. May kakaibang aura ng kapangyarihan sa tindig nito. At bawat ngiti nito sa kausap, tila nagiging dahilan upang lumambot ang loob ng sinumang nakapaligid sa lalaki. Pinanood ni Mabel kung paano nito sinasalubong ang mga tao, kung paano ito nakikinig sa bawat salita ng mga kausap, at kung paano tinatapik sa balikat ang mga ito na para bang matagal na ang mga itong magkakilala. Nakikita niya rin ang mga babae na halata namang nagpapakyut lang sa binata. Kunwari kakausapin ito tungkol sa isang bagay pero agad din namang magtatawanan at may paghampas-hampas pa sa matigas na balikat ng lalaki. Landi, bulong ni Mabel sa sarili habang inaayos ang laylayan ng kanyang gown. Nagdesisyon na siyang gawin ang pakay. Mabilis na siyang naglakad papunta sa hagdan. Bumaba siya ng dahan-dahan. Marahang tinatahak ang hagdang marmol. Bawat yapak ay pinagplanuhan, bawat hakbang ay may kasamang ingat. She needs to act like Katarina Isabela, ang babaeng pinoportray niya sa araw na ito. Nang makarating siya sa first floor ng bulwagan, agad niyang naramdaman ang pagtingin ng ibang mga panauhin. May ilang napahinto upang lingunin siya at may ilan namang nagbubulungan. Sanay na siya sa ganoong uri ng atensyon. Hindi na bago ang paghanga sa kanyang muka at anyo. Ngunit ang tanging nais niya ay ang mapansin ng lalaking yun. Lumapit siya sa grupo kung saan ito nakikipag-usap. Marahang humawi siya sa pagitan ng mga panauhin. At nang halos magkalapit na sila, ngumiti siya ng banayad.
Good evening. Malambing niyang bate sabay abot ng kamay. I'm Katarina. Nice to meet you everyone. Bahagyang napalingon ng lalaki. Sandaling tumigil ito habang tila ba may iniisip. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa bago muling ibinalik ang atensyon sa kausap. Hindi man lang nito tinanggap ang kamay ni Mabel. Para bang isang hangin lang siyang dumaan, isang presensyang hindi karapat dapat pansinin. Nanlaki ang mga mata ni Mabel kahit pilit niyang itinago ang pagkabigla sa pamamagitan ng isang matamis na ngiti. Sa loob-loob niya, hindi siya makapaniwala. Sanay siyang ang lahat ng lalaki ay sumusulyap, kumakausap o kahit papaano nagpapakita ng interes. Ngunit ang lalaking ito walang bakas ng pagkahanga o kahit simpleng pagkilala. Hi, I'm Jackson. Nice to meet you, Katarina. Ani ng isang lalaki bago nakipagkamay sa kanya. You look pretty in person. I don't know that you will be here. Ang sabi sa amin ay you're not into parties. Tila namamangha ito na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya sa lalaki at nakipagkamay rito. Thank you. Yes, I'm not into parties. But I realize I want to be someone who can step out into her comfort zone. Nakangisi niyang pagsisinungaling. Yun ang dahilan kung bakit napili niyang magpanggap bilang si Katarina, ang newest self-made billionaire na siyang pinag-uusapan ng bansa. Wala pang nakakakita sa totoong mukha nito dahil hindi ito nagpapakita sa publiko. Wala rin itong kahit anong social media. Ang iniisip ng lahat ay isa lamang fake name ang Katarina Isabela na siyang gawa-gawa ng new billionaire para maitago nito ang totoong pagkakakilanlan nito. That's good to hear. Ani Jackson bago tinawag ang mga kasama nito para siya ipakilala. Nagsimulang makipagkwentuhan si Mabel sa mga ito. Ngunit ang atensyon niya ay nakay Tudor pa rin. Kampante lang ang lalaki sa pakikipag-usap sa mga kasama nito. Tinatawanan ng biro ng isa sa mga iyon at parang hindi man lang napapansin si Mabel na siyang pinagkakaguluhan ng lahat. Unti-unting namuo ang bigat sa dibdib ng dalaga. Ang kanyang kumpiyansa sa sarili unti-unting nawawala. Parang bulaklak na biglang nalanta. Ngunit imbis na umuwi, pinili niyang manatili roon. Pinagmasdan niya pa rin ang lalaki. Pinakikiramdaman ng bawat kumpas ng kamay nito. Sa kabila ng lahat, muling sumilay ang kanyang ngiti. Ngiting puno ng lihim at hamon. Kung hindi siya mapapansin nito ngayong gabi, sisiguraduhin niyang gagawa siya ng paraan para tumatak ang pangalan niya sa utak nito. At nang sa mga susunod na pagkakataon, wala nang ibang makikita ang lalaki kundi siya. Nang magsimula ng mag-dinner ang mga bisita, nakita niyang naglakad si Tudor papunta sa pinakadulo ng hallway. Agad niyang sinundan ng lalaki at nakita niyang may kausap ito sa cellphone habang naglalakad. What the hell is happening? Bakit may Katarina rito? Narinig niyang angil ng lalaki sa kausap. Bahagyang napahinto si Mabel pero agad din siyang napangisi sa narinig. So kahit pala nakikipag-usap ito sa iba, napansin pa rin ito ang kanyang presensya. Malamang ay na-love at first sight din ng lalaki sa kanya, katulad ng mga dati niyang target. Wala yatang makakatanggi sa ganda ko. Bulong niya pa sa isip. Kunwari pang iniignora siya ng lalaki, pero ang totoo ay bumubuo na ito ng love story nila sa isip nito. Hindi niya maiwasang matawa. Ang mga lalaki nga naman, pare-pareho lang. Magpapanggap na ayaw nila sa'yo pero ang totoo, ikaw ang mundo nila. Nakita niyang huminto ang lalaki sa teres ng bulwagan. Doon ito ipinagpatuloy ang pakikipag-usap. Agad naman niyang hinawi ang sariling buhok bago inosenteng naglakad papalapit sa lalaki. This party is crowded. Anya, bago tinanaw ang malawak na syudad. Right? Nakangiti niyang nilingon si Tudor. Kunot noo itong nakatingin sa kanya bago mabilis na nagpaalam sa kausap at binulsa ang cellphone. Sinamaan siya nito ng tingin at akmang hahakbang napapaalis nang hawakan niya ito sa braso. Hey, did I make you uncomfortable para umiwas ka ng ganyan? Marahan na bumuntong hininga si Mabel. I just want to talk. I'm bored here. Ngumiti siya ng matamis habang dahan-dahan na hinihimas ang balikat ng lalaki. Ngunit imbis na matuwa ito katulad ng ibang lalaki na na-meet niya dati, ay mas sumama ang mukha ng binata. Tinitigan siya nito na para bang gusto na siyang patayin hanggang sa mahigpit nitong hinawakan ng kamay niya
at marahas na inalis iyon sa balikat nito. Liv. Tila dumagundong ang boses nito sa tenga ni Mabel. Hindi niya alam kung bakit siya kinabahan pero hindi siya nagpaapekto. Ngumiti lang siya bago umatras ng kaunti. Masama pa rin ang tingin sa kanya ng lalaki. Kaya naman itinaas niya ang dalawang kamay at mas umatras pa. See, I'm harmless. Anya sa binata. Tinitigan naman siya ng lalaki ng matalim bago humakbang papalapit. Nanlaki ang mata ni Mabel na sa isang iglap nahawakan na siya ng lalaki sa bewang at mas inilapit pa ang sarili sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa hindi niya malamang dahilan, hindi siya halos humihinga. Nanginginig ang mga kamay niyang pilit na itinutulak ang lalaki. Pakiramdam ni Mabel, napapaso siya at natutupok na hindi niya maintindihan. Bakit ganito ang epekto ng lalaki sa kanya? Mukhang alam ni Chudor ang nangyayari sa kanya. Dahil narinig niya ang mahina nitong pagtawa. Napapikit naman si Mabel, tila kasi kinikiliti siya ng lalaki sa paraan ng pagtawa nito. Pero bago pa siya mabaliw sa nararamdaman niya, nagsalita ng lalaki na siyang ikinagulat niya. Hindi ikaw si Katarina, hindi ba? Anong dahilan mo't bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Mahinang bulong ng lalaki. Ha? Ano bang sinasabi? Kilala ko ang totoong Katarina at hindi ikaw yun. Nanlaki ang mata niya sa narinig. Wala sa loob na natulak niya ng malakas ang lalaki. Hindi naman na ito tumutol at lumayo na sa kanya. Ngunit ang mata nito, titig na titig sa kanya. Para bang pinag-aaralan ang kanyang reaksyon. Teo, isang boses ang nagpalingon sa lalaki. Agad siyang napalingon dito at nakita niya si Jackson na nakatayo sa malapit at kunot ang noong nakatingin sa kanila. Tiningnan naman siya ni Teo bago naglakad papunta sa kinaroroonan ni Jackson. Nang mawala ang lalaki sa paningin niya, doon lang siya napaupo sa sahig habang hawak-hawak ang dibdib niya na bigla na lamang sumakit. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya dahil sa sobrang kaba. Kilala nito si Katarina? Simula pa ba kanina? Alam na nitong nagsisinungaling lang siya? Napamura siya sa isip. Tatayo na sana siya nang may mahagipang paningin niya. Napatigil siya at napatingin roon. Unti-unting lumitaw ang ngisi sa mukha niya. Hindi naman pala nasayang ang oras ko. Anya sa isip. Habang papalabas si Mabel mula sa engrandeng bulwagan, bitbit ang maliit na itim na cellphone ng lalaki. Hindi niya mapigilang mapangisi. Sa lahat ng mga babaeng naroon, siya lamang ang nakakuha ng bagay na mas mahalaga kaysa kahit anong titig o pansin. Ang lihim na hawak ng teleponong yun. Habang tumutunog ang kanyang takong sa marmol na sahig, ramdam niyang kakaibang kapangyarihan. Sinong mag-aakala na may pagkaburara pa lang lalaki at saktong sa harapan niya ito nahulog ang telepono. Pagdating sa hotel na tinutuluyan niya, dumiretso agad siya sa kwarto. Isinara niya ang pinto at ipinatong ang telepono sa mesa. Tumitig siya rito na para bang isang kayamanan yun na matagal niyang pinapangarap. Kinuha niya ang kanyang laptop, ikinonekta ang ilang device na kanyang daladala at nagsimula na. Sa screen, nakabukas ang isang programang gawa mismo niya. Mabilis siyang nagtipa habang nakangiti. Kung inakala ni Chudor na madali siya nitong matatakot, ay nagkakamali ito. Hindi siya basta-bastang babae. Matagal na siyang nag-aral ng mga paraan kung paano ma-hack ang isang gamit. Ilang beses na rin niya itong nagawa. Isa siya sa pinaka-expert sa larangan na ito. Kung para sa iba imposible, para kay Mabel, ito'y parang isang laro. Kaya naman ngayon, gagantihan niya ito. Marahang kumurap ang ilaw ng phone nang ikonekta niya ito sa kanyang sariling system. Ang bawat beep ng laptop ay parang tibok ng kanyang puso. Isa-isang lumabas sa mga code, mga numerong nagsasayaw sa kanyang paningin. Hindi niya kailangang hawakan ng telepono mismo. Ang kanyang programa na ang gumagawa ng lahat. Finally, aniya na napapangisi. Lumabas sa screen ng mga folder, mga larawan, mensahe, at higit sa lahat, access sa mga account. Naramdaman niyang mas lalo siyang ginanahan. Pinili niyang isang partikular na file na agad nagbigay ng koneksyon sa bangko ng lalaki. Ilang tipa lang niya sa laptop ay unti-unti bumukas ang app ng bangko. Sa loob nito, nakasulat ang halagang hindi niya akalaing makikita niya. Mga milyon. Ngunit hindi siya naging gahaman. Isa lang ang kailangan niya. 1 milyon.
Pilit niyang pinanatiling kalmado ang sarili habang inililipat niya ang pera. Mabilis at maingat ang kanyang mga daliri at sa isang iglap, natapos ang proseso. Transfer complete. Nag-appear ang mensaheng iyon sa screen ng kanyang laptop at kasabay nito, tumalon sa saya ang puso ni Mabel. Halos mapatawa siya sa tuwa. 1,000,000 piso ang napunta sa isang account na matagal niya nang inihanda. Nakapangalan sa pamilyang matagal nang namayapa. Kinuha niya ang cellphone ng lalaki at muling tinitigan. Ngumisi siya bago itinabi ito. Para bang wala nang saysay matapos makuha ang kanyang nais. Umupo siya sa kama ng hotel, nakatingala sa kisame. Iniisip ang kinabukasan. I can now take a few months off. Mahina niyang wika. Ano kayang kakainin ko bukas? Napangisi siya habang iniisip kung paano niya gagastusin ang 1,000,000. Mabilis na dumaan ang mga araw mula nang makuha ni Mabel ang 1,000,000 piso. Ang mga dating problema na bumabagabag sa kanya, unti-unting naglaho. Nabayaran niya ng mga pagkakautang na ilang buwan niyang iniiyakan. Ang mga taga-singil na dati ay halos araw-araw na kumakatok sa kanyang pintuan, ngayon ay tila naglaho na parang bula. Nakahinga na siya ng maluwag. Hindi lang iyon, nakabili siya ng mga bagay na matagal niya nang minimithi, bagong cellphone, mga damit na dati tinitignan lang niya sa display ng mga butik, at kahit mamahaling sapatos na minsang pinangarap lang niya habang naglalakad sa mall. Ngunit higit sa lahat, nabayaran niya na ang tuition ng kapatid sa universidad. Sa wakas, muli niya na itong mapag-aaral. Para kay Mabel, yun ang simula ng panibagong yugto at lahat ng pangarap na inakala niyang hindi niya makukuha ay nasa kamay na niya. Bukod doon, hindi niya kailangang rumakit katulad ng mga kasama dahil sapat na ang pera niya para maglaylo ng ilang buwan. Hindi mo ba haharutin yung tiyudor na yun? Minsang tanong sa kanya ni Katya, isa sa mga malalapit niyang kaibigan. Sayang ang pera ng lalaki. Dagdag pa nito, wala ako sa mood eh. Anya, bago nagtipa sa bago niyang cellphone. Ngunit ang totoo, wala na siya halos pakailam sa pera ng lalaki. Pwedeng-pwede niyang ihak muli ang phone nito kapag kailangan niya ng pera. Hindi niya na kailangang magpanggap na gusto niya ang binata. Marami namang pera yon. I bet, isa lang sa mga work phone niyang nakuha ko. Marami yung bangko at milyones ang laman. Anya sa isip. Akala ni Mabel ay habang buhay na niyang maitatago ang ginawa niya. Subalit makalipas lang ang ilang linggo, nagsimulang lumitaw ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Nagsimula ito ng isang hapon habang naglalakad siya pa uwi galing sa part-time job niya. Sa kanto ng kanilang kalye, napansin niyang may 2 nakamotorsiklong nakaparada. Nakasuot ng itim na helmet ang mga ito. Nakatayo lamang, tila naghihintay ng kung sino. Sa una hindi niya pinansin, baka mga delivery rider lang. Ngunit kinabukasan, habang nasa tapat siya ng convenience store na pinagtatrabahuhan niya, muli niyang nakita ang parehong itsura ng motor, parehong kulay, parehong brand, parehong unit, nakaparada lang sa di kalayuan, nakaharap sa kanya. Naramdaman niyang malamig na kilabot na gumapang mula sa batok pababa sa kanyang likod. Hindi niya alam kung bakit tila siya'y natatakot. Siguro, nagkataon lang, bulong niya sa sarili. Pilit na nilalabanan ng kaba hanggang sa sumapit ang 3 araw. Sa jeep na sinakyan niya pa uwi, napansin niyang sa likod ay may 2 motor na sumusunod. Hindi lumalampas, hindi rin bumabagal. Parang eksaktong binabantayan ng bawat galaw ng sinasakyan niyang jeep. Pagbaba niya, hindi pa rin sila umaalis. Sa puntong yun, mabilis na tumakbo ang kanyang isipan. Sino sila? Mga magnanakaw ba? Mga tauhan ng lalaking kinuhanan niya ng pera? O baka naman imahinasyon lang niya dahil napaka-fresh pa sa isip niyang ginawa sa lalaki. Pagdating niya sa kwarto ng inuupahan niyang apartment, hindi siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang itsura ng mga motor, ang kulay nitong itim na tila nilalamon ng dilim at ang mga helmet na hindi niya maaaninag kung sino ang nasa loob. Humiga siya, pilit pinipikit ang mga mata. Ngunit sa dilim ng kanyang silid, naririnig niya ang tunog ng makina. Mahina paos ngunit pamilyar. Hindi niya alam kung guni-guni lang, pero parang naroon mismo sa tapat ng kanyang bintana. Napalunok siya at mahigpit na niyakap ang unan.
Sa unang pagkakataon mula nang makuha ang 1,000,000 piso, bigla siyang kinabahan. Alam niyang hindi lang nagkataon ang mga iyon dahil 3 beses nang nangyari sa kanya. Nagsimula ng mabalot ng pagtataka si Mabel. Sa isip niya, baka may stalker siya. Isang taong matagal nang nagmamasid sa kanya. Imposible naman na habulin pa ni Tudor ang phone nito. Ngayong ilang linggo na ang lumipas. Isa pa, marami itong pera para mag-care sa 1,000,000 na ninakaw niya. After all, billionaire got scammed almost every day. Sigurado siyang hindi lang siyang gumawa noon sa lalaki. Mabilis niyang kinuha ang phone ng lalaki sa bedside table niya. Ganoon pa rin naman ang itsura ng cellphone. Na-open pa rin niya ito kaya naman naisip niyang hindi ang lalaki ang humahabol sa kanya. Dahil kung ito nga ang sumusunod sa kanya, ay baka nakablock na sana ang phone nito. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili kahit pa iba talaga ang kanyang pakiramdam. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi sa part-time job niya, ay biglang sumulpot ang 3 motor at 2 kotse. Sabay na humarang sa kanyang daraanan. Napahinto siya. Nanigas ang kanyang mga paa sa sementong kalsada. "Sino kayo?" Naguguluhan niyang tanong. Humigpit ang hawak niya sa strap ng shoulder bag niyang suot. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mula sa isa sa mga motor, bumaba ang lalaking nakaitim na jacket. Lumapit ito sa kanya. Wala sa sariling siya'y napaatras. Nagsimula siyang kabahan. "Miss, ikaw ba si Mabel Cruz?" Malamig ang tinig ng lalaki. Hindi siya nakasagot. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Muli siyang napaatras. "Kilala mo ang boss namin, hindi ba?" Tanong ng isa sa mga ito. Napakunot ang noo niya. Sinong boss ang tinutukoy ng mga ito? Inilibot niya ang paningin. Binibilang kung ilan ang nasa harap niya. 3 taong nakasakay sa motor. Kung isasama niya ang mga nasa kotse, alam niyang hindi lang 10 ang nasa harap niya. Napamura sa isip si Mabel. Lalo na nang makita niyang bumaba din sa mga motor ng mga ito ang ilang kasama ng lalaki. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Mabilis na siyang tumalikod para tumakbo. "Hey miss, kakusapin ka lang namin." Sigaw ng lalaki bago niya narinig ang pag-start ng mga sasakyan ng mga ito. Mas lalo siyang napamura. Wala siyang sasakyan at hindi hamak na mas mabilis ang motor kaysa sa paa niya. Hinanda niya na ang sarili sa pakikipag-usap sa mga ito. Ready na siyang mahuli at maparusahan ng kung sinong boss ng grupo. Ngunit bago pa siya mapalibutan ng mga ito, may dumating na motor mula sa kabilang kalsada. Pamilyar ang itsura ng driver, isa sa mga kakilala niya. Agad itong huminto sa kanyang tabi at sumigaw ng, "Mabel, sakay na." Wala nang inaksayang segundo si Mabel. Ginamit niyang natitirang lakas para makaalis sa kinatatayuan niya. Tinakbo niya ang pagitan niya at ang motor ng kaibigan. Nang halos ilang hakbang na lang ang pagitan nila, mabilis na siyang tumalon at kumapit sa likod ng lalaki. Halos mabali ang kanyang braso sa higpit ng pagkakayakap niya. Mabilis na umandar ang motor. Umalingaw-ngaw ang ingay ng mga gulong sa semento. At sa gilid ng kanyang paningin, nakita niyang nagkilos ang grupo. Sumakay ang mga ito sa kani-kanilang mga sasakyan. Sa rear view mirror, kitang-kita niyang paghabol ng mga ito sa kanila. At sa isang iglap, may dumagdag pa na kotse sa grupo. 5 kotse ang sabay-sabay na nagsimulang humabol sa kanila. Bukod pa ang unang 3 kotse at ang motor na humarang sa kanya. "Mabel!" Sigaw ng kakilala niya sa gitna ng ugong ng hangin. "Sino sila? Bakit hinahabol ka? Ano bang ginawa mo?" Hindi siya makasagot. Napakagatlabi siya. Pinipilit pigilan ang panginginig ng kanyang katawan. Anong sasabihin niya? Kahit siya hindi alam kung bakit nga ba siya hinahabol ng mga ito. Ano nga bang kasalanan niya sa grupo? "Hindi ko alam." Yun lang ang nasabi niya. Paos at halos pabulong. "Hindi mo alam?" Sigaw ng lalaki habang pilit nilang iniiwasan ang mga sasakyang humahabol. "Mabel, hindi to biro. Parang isang barangay ang humahabol sa atin ngayon." Nakayakap lang siya ng mahigpit. Halos maiyak na siya sa sobrang kaba. Pinagpapawisan na rin siya ng malamig at nanginginig na ang buo niyang katawan. Malakas din ang dagundong ng puso niya. Rinig na rinig niya kahit pa mabilis ang pagpapatakbo ng kaibigan at maingay rin ang paligid. Bawat kanto na likuan nila, bawat kurbada ay nililingon niyang mga humahabol. Naroon pa ang mga ito.
Ang mga kotse sa likuran nila hindi bumibitaw, parang mga gutom na lobo na nakasunod sa kanilang biktima. Sa loob-loob ni Mabel, malinaw ang isang bagay. Ang mga taong nakikita niya nitong mga nakaraang araw ay minamanmanan siya. Kung bakit ay hindi niya alam. Sa dami ng niloko niya sa buhay, hindi niya na nga alam kung sino ba ang gustong balikan siya. Ito ba ang isang Korean guy na nakasama niya sa isang bar? At ninakawan niya ng sasakyan at cellphone? Ang Arab guy na ginawa niya online at hinuthutan niya pagkatapos ay ginost? Patuloy ang pag-iisip ni Mabel habang umaandar ang sasakyan. Ilang liko ang ginawa ng kasama niya at ilang overtake sa mga sasakyan bago nawala ang mga humahabol sa kanila. Inihatid siya ng kaibigan sa isang motel. Hindi ko alam ang nangyayari pero mabuti pa. Huwag ka munang bumalik sa apartment mo. Sabi ni Nico sa kanya. Tumango lang siya bago bumaba ng motor. May dala ka bang pera? Tanong pa ng lalaki. Wala sa sarili siyang tumango. Hindi niya na kayang magpaliwanag dito ng kung ano-ano. Shock pa rin siya sa nangyari. Hindi rin naman niya kailangan magpaliwanag pa kay Nico dahil alam nito ang estado at trabaho niya. Maging ito din kasi ay ganoon ang trabaho. Siyempre ay mga babaeng mayayaman ang binibiktima nito. Inabutan lang siya ni Nico ng iilang lilibuhin bago ito nagpaalam. Pumasok naman siya sa motel at nag-check-in para makapagpahinga. Halos 2 araw siyang nanatili sa loob ng motel room na yun. Paulit-ulit lang ang mga tanong na pumapasok sa kanyang isipan. Sino ang grupo at anong kailangan nila sa kanya? Isa ba ito sa mga niloko niya noon? Halos mapabalikwas ng bangon si Mabel nang makarinig siya ng katok. Balisa siyang napatingin sa pinto ng motel. Napakagatlabi siya at napalunok. Dahan-dahan siyang tumayo sa kama at nag-isip kung bubuksan niya ba iyon. Nang maalalang nagpatawag nga pala siya ng service dahil barado ang lababo ng CR. Bahagya siyang bumuntong hininga bago lumapit sa pinto at mabilis iyong binuksan. Sorry, tila nawala ng dugo si Mabel nang makita kung sino ang nasa labas. Hindi siya agad nakagalaw. Dumagundong ang tibok ng puso niya sa kaba. Wala siyang halos marinig kung hindi ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nagsimula iyon sa mahina hanggang papalakas ng papalakas na para bang sa mismong loob na ng tenga niya ito tumitibok. Nagsimula na rin siyang mahilo at pakiramdam niya mawawala na siya ng malay. Mukhang nahalata naman iyon ng mga kaharap at agad siyang inalalayan ng mga ito. Dinala siya sa kama at pinaupo bago kumuha ito ng tubig at pinainom siya. Wala siyang nagawa kung hindi gawin ang pinapagawa nila. Patuloy lang ang mabilis na pagtibok ng puso niya na siyang dahan-dahan ding kumalma. After ilang minuto, tulala siyang nakatingin sa kawalan. Hinihintay niya kung sasaksakin ba siya ng kaharap o sasakalin. Ilang minutong ganoon ang sitwasyon nila hanggang sa magsalita ang isa sa mga lalaki. Nasaan ang phone ng amo namin? Tila amused na tanong ni Jackson, sabay tingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Kata, wait, you're Mabel, right? Nanginig si Mabel, lalong bumigat ang dibdib niya nang makita sa likod ng grupo si Tudor. Nakasandal sa pader, tahimik pero matalim ang mga mata. Tila ba hindi niya kailangan magsalita. Ang presensya lang nito'y sapat na para manliit siya. Idagdag pa si Jackson na nasa harap niya. Hindi niya alam na ang millionaire na lalaki ay tauhan pala ni Tudor at una pa lang ba'y alam na rin ito na nagsisinungaling siya. The phone? Pautal-utal niyang sagot. Pinilit niyang umiti. Kunwari, walang alam. Wala akong alam sa sinasabi ninyo. Umiti si Jackson bago inilabas ang phone nito. Ilang segundo itong nagtipa bago iniharap sa kanyang video. Kung hindi siya nagkakamali, ay CCTV footage yun. Malabo pero malinaw na siya ang nakuhanan. Nakatitig siya sa maliit na screen. Sa pangalawang video ay makikitang dinampot niya ang phone ni Tudor at mabilis na naglakad. Napapikit si Mabel. Wala na siyang kawala pa. Sino bang mag-aakala na may hidden camera pala ang lugar? Ang kasamahan niya mismong nagsira ng mga CCTV sa paligid. May ebidensya na kami. Malamig na wika ni Tudor. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi siya sumagot. Nanatili siyang nakaupo sa kama. Ilang beses niyang tiningnan ang grupo bago bumuntong hininga. 4 ang lalaking nasa harap niya. Si Jackson, si Tudor at 2 hindi pa niya nakikilala at wala siyang balak kilalanin. Wala nang dahilan para magsinungaling siya. Huli na siya ng mga ito.
Tumayo siya sa kama at pumunta sa bedside table. Binuksan niya ang drawer at kinuha ang phone ng lalaki. Kasabay noon ay ang paghawak niya sa isang vase na babasagin. Tumingin muna siya kay Tudor bago ngumisi at hinagis ang vase sa may bintana, dahilan para iyon ay mabasag. Hindi na siya nag-aksepa ng oras. Agad siyang tumalon sa bintana at nag-dirty fingers sa grupo. Narinig naman niya ang inis na sigaw ni Tudor. "Habulin ninyo!" Galit nitong sigaw. Bumagsak siya sa may damuhan sa likod ng hotel. Hindi niya na ininda ang sakit ng impact. Tumakbo na siya habang tinatawagan si Katya. Ilang segundong nagring ang phone nito bago siya sinagot ng babae. "I need a car. 555 Road, Minamahal Street." Bungad niya sa babae. "Copy. They will be there in 2 minutes. Sagot ng babae sa kanya bago patayin ng tawag. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya ang main road. Agad niyang iniska ng lugar. Ilang blocks na ang layo niya sa hotel pero mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. "Shit!" Sigaw niya nang mabataan ng lalaki sa di kalayuan. Nakatingin ito ng masama sa kanya. Agad naman siyang tumakbo papunta sa opposite direction habang naririnig niya ang sigaw ni Tudor at ni Jackson. "Hey, we just really want the phone." Sigaw ni Jackson sa kanya. "I want her dead." Angil naman ni Tudor. Nagpatuloy siya sa pagtakbo habang minumura sa isip si Katya na ang tagal dumating. Malapit na siyang abutan ng dalawa at alam niyang hindi talaga siya sisikatan ng araw kung mahuhuli siya ng mga ito. Hanggang sa isang humahangos na sasakyan ang bumungad sa kanya. "Sakay!" Sigaw ng driver nito kaya naman mabilis na siyang sumakay roon. Nakangisi pa siyang tinignan ng dalawang humahabol sa kanya. Kita ang inis at pagod sa mukha ng mga ito. "Girl, ano na naman bang ginawa mo?" Sigaw sa kanya ni Nadia, ang kakambal ni Katya at kasama rin niya sa grupo. Napangisi lang siya tumiling. Sa bahay ng kambal siya tumuloy. Agad naman siyang sinalubong ni Katya ng mga tanong tungkol sa nangyari. At wala sa sariling sinabi niya ang ginawa niya sa kaibigan at halos sakalin siya nito. "Siraulo ka ba? Bakit ka naman nagnako ng 1,000,000? At saka bakit pati ang phone niya ayaw mong ibalik?" Napangisi siya bago inilabas ang phone ng lalaki at phone niya. Bahagya siyang nagtipa rito bago ipinakita kay Katya ang cellphone. Million of pesos sa isang bank account lang. Nanlalaki ang mga mata ni Katya na napatingin sa kanya. "Babae ka, huwag mong sabihin na gusto mo pang kunin ang pera niya." Pareho silang nagulat nang bigla na lang namatay ang cellphone at ayaw na nitong magbukas. Agad siyang nagtipa roon pero hindi na ito umiilaw. "Oh, mukhang binlock na nila." Komento ni Nadia bago siya tingnan. "Girl, huwag mo munang isipin yan. Yung paa mo gamutin muna natin." Agad nitong inilabas ang first aid kit at nagsimulang gamutin siya. "Sino ba kasing nagsabing tumalon ka mula sa 2nd floor? Girl, bayarang babae tayo, hindi tayo gangster." Naiinis na angil sa kanya ni Katya. Ngumisi lang siya sa mga ito at tumawa. Matapos siyang gamutin ni Nadia, nagdesisyon siyang umuwi na muna para kumuha ng damit. Kailangan din niyang kunin ang ilang pera niya. Alam niyang ang apartment niya ang unang pupuntahan ng mga ito. Kailangan niyang makaalis bago pa siya mahuli. Yun nga lang, pag-uwi ni Mabel sa kanyang maliit na apartment, hindi siya nakaramdam ng ginhawa. Pagbukas pa lang niya ng laptop, sunod-sunod na email mula sa kung sino ang natanggap niya. "Patay ka kapag nakita ka naming muli kasama niya. Hindi ka magiging maligaya." Unay inisip niyang prank lang yun. Wala naman siyang boyfriend, kaya naman sinong sasamahan niya. Pero nang makapasok siya sa kwarto, doon niya nakita ang disaster na dala ng mga ito. Nagkalat ang mga gamit niya sa buong kwarto. Ang mga papel at pera na naroon, tila hinagis ng kung sino sa buong silid niya. Nakapasok sila. Anya sa isip bago tinignan ng sira niyang bintana. Agad siyang nagmadali na kunin ang mga pera at ilagay iyon sa bag niya. Ang nakakapagtaka lang ay tila walang pakailam ang mga pumasok sa perang nasa loob ng kanyang bahay. Sinira lang naman ng mga ito ang gamit niya pero hindi ginalaw ang pera. Kumpleto pa rin ito. Binilisan niya ang pag-iimpake bago lumabas ng unit at isinara iyon. Sa bahay ng kambal siya dumiretso at pinatuloy naman siya ng dalawa. Nakahiga na siya sa kama nang makarinig siya ng pagring ng telepono niya. Tiningnan niya iyon at nakita niyang galing iyon sa isang unknown number.
Agad niyang sinilent ang phone at pumikit pero hindi pa rin ito tumigil. Nagulat siya nang maging ang laptop at iPad niya tumutunog dahil sa mga calls at emails na natatanggap ng mga ito. Sinubukan niyang patayin ang lahat ng gadget niya pero pinalitan lang ito ng pagtunog ng phone ng lalaki. Ang kaninang walang display nitong phone ay mayroon na ngayon at may tumatawag dito. Sinubukan niyang patayin ang tawag pero hindi niya magawa. Hanggang sa malobat na ito at kusa ng mamatay. Doon niya na-realize na umaga na pala't halos wala siyang naitulog. Nagdesisyon na lang siyang pumunta ng mall dahil may kailangan siyang bilhin. Nagtitingin siya ng pagkain sa isang grocery store nang mapansin niyang isang babae. Nakatayo ito ilang dipa ang layo sa kanya. Wala namang kakaiba sana sa babae dahil normal lang ang suot nito at tila isa lang itong mamimili katulad niya. Pero hindi alam ni Mabel kung bakit tila kinakabahan siya. Nag-decide siyang lumipat ng stall pero nakita niyang sumunod ang babae. Kunwari may tinitingnan ito. Inulit pa niya ang paglipat pero ganoon din ang ginawa ng babae. Hindi niya alam kung bakit agad siyang kinabahan. Pasimple siyang naglakad palayo sa store. Kunwari hindi niya halata na sinusundan siya ng babae. Agad niyang inilabas ang phone niya at nagtipa ng mensahe para sa kaibigan. Sinabi niya kay Katya na may sumusunod sa kanya. Bawat store na nilalakaran niya, napapansin niyang nakasunod pa rin ang babae. Mas lalo siyang kinabahan. Naglakad siya papalayo at halos takbuhin niya ng exit. Nang malapit na siya sa labas ng mall, nagulat siya nang makita ang mga motor na pamilyar sa kanya. Shit! Agad siyang tumalikod at babalik sana sa loob ng mall nang hawakan siya ng babae sa braso. Sino ka ba sa buhay ni Tudor? Malamig na tanong ng babae. Nakatitig ito sa kanya na para bang gusto siyang tusukin ng tingin. Ha? Naguguluhan niyang sagot. Tudor, ano naman ang gusto ng lalaki sa kanya? Hindi ko siya kilala. Ngunit hindi ito naniwala. Inilabas nito ang phone nito at ipinakita ang picture niya sa event na inatenda nila ni Tudor. Makikitang nakahawak siya sa braso ng lalaki. Girlfriend ka ba niya? Kung normal lang na sitwasyon yun, gusto niyang matawa. Yun nga lang ay nakasalalay ang buhay niya sa sagot niya. Hindi no, care ko naman sa lalaking yan. Sagot niya rito bago binawi ang kanyang braso. Sa isang event, nagkita lang kami sa isang event. Dagdag niya rito bago naglakad muli papasok ng mall. Nakita niyang sinundan pa siya ng tingin ng babae hanggang makapasok siya sa establishment. Narinig pa niyang sinabi nito sa mga kasama. Negative. Hindi raw niya kilala si Tudor. Mabilis ang kilos ni Mabel. Agad siyang pumunta sa lugar na maraming tao at naghahanap ng mauupuan. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya halos alam ang gagawin. Ano bang mga taong yun at bakit hinahanap nila si Tudor? May utang bang lalaki sa mga ito? Imposible. Pero bakit hinahanap ng mga ito kung sino ang girlfriend ng lalaki? Sino ba si Tudor? Hindi pa natapos doon. Pagsapit ng hapon, habang pauwi sila ni Katya, may van na biglang huminto sa tabi niya. Bumukas ang pinto at may dalawang kamay na pilit siyang hinihila papasok. Napasigaw silang dalawa ni Katya at maging ang mga tao na naroroon, napasigaw at mabilis na lumapit para siya'y tulungan. Huwag kang bibitaw! Sigaw ni Katya sa kanya habang nakikipagtulungan itong hilahin siya sa mga lalaki. Hanggang sa may motor na dumaan. Mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito, kaya naman napilitan ng mga lalaking umatras at nag-drive palayo. Nanginginig siyang napakapit kay Katya. Halos hindi siya makalakad habang hawak-hawak ang sariling baso na naiwang may pasa. Kinausap siya ng mga tao at sinabihan siyang lumapit siya sa pulis pero tumanggi siya. Nakiusap siya kay Katya na umuwi na lang siya. Tumango naman ang kaibigan at pumara sila ng taxi. Tahimik lang sila sa buong biyahe. Pero nagbago iyon nang makarating sila sa bahay ng kambal. May dalawang mamahalin na kotse ang nakaparada sa labas nito. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya sa kaba. Nanlalaki ang mga matang napatingin siya kay Katya na tulala rin sa dalawang mamahaling kotse. Kinakabahan man, agad niyang naisip na nasa bahay nga pala si Nadia. Halos lakad-takbo ang gawin nila, makapasok lang doon. Nadat na nilang nakaupo sa pang-isahang sofa si Nadia. Sa harap naman ito ay nakaupo sina Jackson at Tudor. Sa likod nila, nakatayo ang dalawang lalaking namumukaan niya. Eto rin ang mga kasama ni Tudor
noong pinuntahan siya ng lalaki sa motel. Ngumiti sa kanya si Jackson nang makita siya nito. "Hi Mabel," bati ng lalaki. Agad naman na napalingon sa kanya si Tudor. Agad na sumama ang timpla ng mukha nito dahilan para siya'y mapaatras. Agad na bumilis ang tibok ng puso niya. Kaya naman, agad siyang nag-iwas ng tingin. "Anong nangyayari rito?" Naguguluhan niyang tanong kay Nadia. Inosente naman siyang tinignan ng kaibigan bago itinuro si Tudor. "Hindi mo ba siya boyfriend?" Halos sabay nilang nasapu ni Katya ang mga noo nila. "No!" Halos sabay nilang sigaw. Nakita niyang umisi si Tudor kaya naman mas lalo siyang nainis. "Ano ba talaga to?" Galit na tanong ni Katya. "Sino ba kayo? At anong kailangan niyo sa amin?" Tinitigan nito ang mga lalaki isa-isa. Tahimik lang ang mga lalaki sa loob ng ilang segundo. Nakatingin naman sa kanya si Tudor. Seryoso, walang kahit anong emosyon sa muka. Hanggang sa napabuntong hininga ito at sa wakas ay nagsalita. "Bakit hindi mo tanungin ang kaibigan mo? Ninakaw lang naman niya ang phone ko at natrack ko iyon sa bahay na to." "How does it feel to be my girlfriend? You're so stubborn and don't want to give my phone back that I have to use the idea that you're my girlfriend to track you down. Did you have a hard time with my underlings? Don't worry, I told them not to hurt you." Parang umikot ang paligid ni Mabel. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang lahat ng bagay biglang nagkaroon ng dahilan. Ang mga taong humaharang sa kanya, ang death threats, ang tangkang pagdukot. "You'd do that for a freaking lost phone?" "And my 1 million, dugtong ni Tudor. "Akala mo ba hindi ko alam na ninakawan mo ko ng 1 milyon? Umiwas siya ng tingin bago bumuntong hininga. "Alam mo naman pala, bakit ang tagal mong habulin ang gamit mo?" Inis na singhal niya rito. Nakita niyang tumaas ang kilay ni Tudor na tila ba naa-amuse ito sa nakikita. "Wow, feisty. Anyway, can I get my things now?" Tumayo ito at inilahad ang kamay. Umirap muna sa hangin si Mabel bago inilabas ang phone ng lalaki at ibinigay ito. "Where's my 1 million? Tanong ng lalaki. Nagastos ko na." "What?" "Nagastos ko na." "Eh di palitan mo." Kibit balikat na suhestyon ni Jackson. "Wala akong pera. Sa tingin niyo ba magnanakaw ako ng may pera ko? Bobo ba kayo? Ano kayo? 5 years old?" Nakita niyang nagtiimbagang si Tudor pagkuway ngumisi. "Good luck with fighting my underlings then." Ani ng binata bago siya nilampasan at lumabas na ng bahay. Sinundan naman ito ng mga kasama niyang nakangisi sa kanya. Napaupo sa sahig si Mabel habang tulala naman ng kambal at halos hindi makaimik. Sino ba talagang lalaking yan? Lumipas ang mga araw at halos hindi na naging normal ang buhay ni Mabel. Bawat araw may kaguluhan. Minsan may sumusubok na harangin siya sa kalsada. Minsan naman, biglang may magtatanong sa kanya ng malisyosong tanong. "Ikaw bang babae ni Tudor?" Na kahit anong iwas niya, naroon pa rin ito na parang linta. Pero sa bawat sandali ng panganib, lagi rin siyang may tagapagtanggol, si Tudor. Parang may mahiwagang orasan ng lalaki. Dumadating ito palagi sa mismong sandaling kailangan niya. Isang gabi, naglalakad siya pauwi ng apartment ng isang grupo ng kalalakihan nang lumapit sa kanya. Inakbayan siya ng isa sa mga ito at ngumisi. "Hello, Mabel." Umirap siya sa hangin at akmang babarahin ito nang maramdaman niyang isang patalim sa leeg niya. Nanginginig na nahigit niya ang sariling hininga. Tila nag-flashback ang buong buhay niya sa isang segundo lamang. Ito ang unang grupo na humarang sa kanya na may dalang patalim. Sino kayo?" Pagalit niyang tanong. Pinipilit niyang tatagan ng sarili. "Nasaan ang boyfriend mo?" Tanong pa ng isa sa mga lalaki. Hindi siya sumagot at nanatiling nakatayo ng tuwid. "Sigurado ba kayong girlfriend dyan ni Teo?" Tumango naman ang may hawak sa kanya bago hinigpitan ng hawak sa kanya. "Sasabihin mo ba sa amin kung nasaan si Teo o hindi?" Napapikit si Mabel. Wala siyang ideya kung nasan ba si Teo at hindi naman niya ito boyfriend para talagang alamin niya. "Bakit? Na-miss niyo ba kami?" Halos sabay-sabay silang napalingon sa kanilang likod. Nakatayo roon si Jackson at Tudor na masama ang tingin sa kanila. Ngumisi ang may hawak sa kanya
bago sinenyasan ang mga kasama nito. Agad na sumugod ang 4 na lalaki sa 2. Napasinghap naman siya nang maramdaman na mas lalong binaon ng lalaki sa kanya ang patalim nitong hawak. Pinanood niyang suntukin ng isang lalaki si Tudor. Agad naman itong naiwasan ni Teo at mabilis na sinutmuraan ng sumuntok dito. Hindi pa ito nakontento at sinipa nito sa mukha ang lalaki. Ang isa naman ay may hawak na panaksak at inamba yun kay Jackson. Pero nahawakan ng lalaki ang braso nito at mabilis iyong inikot. Nabitiwan ng lalaki ang patalim at kinuha ni Jackson ang pagkakataon para bigyan ng magkasunod na suntok ang lalaki. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa dumugo ang mukha nito. Habang ang 2 natirang lalaki ay sabay na sinugod ni Tudor. Yumuko naman ng lalaki at nag-slide sa sahig para iwasan ng 2. Pagkatapos ay hinawakan nito ang lalaki sa ulo bago inuntog ng sabay. Agad na nahilo ang 2, kaya naman sabay na sinipa ni Tudor at Jackson ang 2 lalaki. Agad na natumba ang mga ito. Hindi man lang ako pinagpawisan. Reklamo pa ni Tudor bago humarap sa kanya. Tinitigan siya nito sa mata at bago pa siya makapag-react, nakalapit na ito sa kanila. Parang papel na sinakal ni Tudor ang lalaki. Iniangat ito mula sa lupa kaya naman nabitiwan nito ang patalim pati na rin siya. Hanggang sa nagulat na lang siya nang biglang ikutin ni Tudor ang braso ng lalaki at narinig niyang pagkabali nun. Agad na napaatras si Mabel bago siya sumigaw. Tama na, pakiusap. Tila naman nagising sa kung anong panaginip noon si Tudor. Binitiwan nito ang lalaki na dire-diretsong napahiga sa lupa bago humarap sa kanya at naglakad pa palapit. Hindi nakagalaw si Mabel. Sa isang iglap lang, nahawakan siya nito. Hinila siya nito paalis sa lugar at iniwan nila si Jackson na may kausap sa cellphone. Dinala siya ng lalaki sa isang restaurant. Umorder ito at kumain sa harap niya pero hindi pa rin siya makagalaw. Nanatili siyang nakatingin sa lalaki. Nang matapos kumain si Tudor, tinitigan siya nito na para bang binabasa nito ang utak niya bago bumuntong hininga. Doon na ito nagkwento ng totoong nangyayari. Hindi na nga tauhan nito ang sumusunod sa kanya. Ngunit ang mga kaaway naman ng lalaki ang pumalit. Mula ayon sa iba't ibang gang na siyang may galit kay Tudor. Parte ng mafia ang magulang ko. Bulong ni Tudor, minsang naglalakad sila pa uwi. Ilang beses ko nang sinubukan na lumayo sa grupo. Nagtayo ako ng sarili kong business. Pero dahil ako lang ang nag-iisang tagapagmana, madalas akong tina-target ng mga mafia groups. Halos hindi siya huminga. So, yung nagtangkang kumuha sa akin dati, hindi mo kilala? Umiling ang lalaki. Maraming kaaway ang mafia. Sa dami halos hindi ko na alam kung sino-sino. Sa maniwala ka man o hindi, tanging miyembro lang ng mafia ang nakakaalam ng pantitrip ko sa'yo bilang girlfriend ko. Maging sina Jackson, huli na nilang nalaman. Kaya naman hindi ko inaasahan na pati ang mga gang na kaaway namin. Target ka na ngayon. Halos mapamura si Mabel sa narinig. Hindi niya halos malaman kung ano nga ba ang mundong napasok niya. Simula rin ng araw na yon, hindi na siya tinigilan ni Tudor. Sumusunod na ito sa kanya at kapag hindi siya nagre-reply, nagagalit ito. Hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang buhay mo? Nagawa mo pang magbar? Singhal ng lalaki sa kanya. Nagtatrabaho ko. Huwag mo kong guluhin. Trabaho? Trabaho sa iyong magnakaw ng pera at gamit ng mga lalaki? Tinitigan niya ito ng masama bago tumayo't naglakad papunta sa table nila kung saan nakaupo ang bago niyang target. Hindi ito kasing yaman ni Tudor pero anak ito ng governor ng kanilang syudad kaya naman kahit papaano may pera. Ilang minuto silang nag-uusap nang bigla na lang siyang hilahin patayo ni Tudor. Pareho silang napatingin dito ng kasama niya. Ano ba? Hinila siya ng lalaki papalayo pero nagpumiglas siya. Let's go. Ani ng lalaki. Tiningnan ito ang bukana ng bar kaya naman napatingin siya doon. Kumunot ang noo niya nang makita ang ilang pamilyar na muka ang humarang sa kanila noong nakaraan at ang nakaaway ni Jackson at Tudor. Tara na! Sigaw ng lalaki bago pareho silang tumakbo papaakyat sa second floor. Lumingon pa siya saglit at nakita niyang tila may hinahanap ang mga lalaki. Hanggang sa umangat ang tingin ng isa sa mga ito at nagtama ang paningin nila. Agad siyang tinuro ng lalaki sa mga kasama. Nakita nila ako. Sigaw niya kay Tudor habang pinagmamasdan ito
na isa-isang buksan ng kwarto sa itaas hanggang sa makahanap ito ng bakanting kwarto at pumasok sila doon. Mabilis ang tibok ng puso ni Mabel. Tila sasabog ang dibdib niya sa lakas ng pagtibok nito. Agad na nilak ni Tudor ang kwarto at pareho nilang idinikit ang mga tenga sa pinto. Wala na silang pakailam kung halos magyakap na silang dalawa. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Mabel, pero this time hindi na iyon dahil sa kaba. Dahan-dahan niyang iniangat ang tingin sa mukha ni Tudor. Doon lang niya napagmasdan na gwapo rin pala ang lalaki at may mahaba itong pilik mata. Pulang-pula rin ang labi. Napalunok si Mabel habang nakatingin sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit tila napako ang mata niya sa mapula nitong labi. Tila gusto niyang halikan yun. Halos sabay silang napaatras ni Tudor nang marinig nila ang kalabugan sa second floor. Tila katulad ng lalaki binubuksan din ng mga ito ang mga private room. Agad silang nagkatinginan bago naghanap ng pwedeng mapagtaguan. Nang wala silang mahanap, sabay silang napatingin sa bintana. Pareho silang lumapit dito at sinilip yun. Pareho rin silang napamura nang makitang sobrang taas noon. Kung ikukumpara sa motel na tinalunan niya dati, 3 palapag yun. Ngunit wala na silang choice, lalo na at naririnig na nila ang papalapit na tunog ng mga lalaki. Agad silang sumampas sa bintana at pilit na siniksik ang sarili para maghanda sa pagtalon. Mabuti na lang din at sira ang glass window nito. Kaya naman, hindi naging mahirap sa kanilang buksan ito. 1. Pareho nilang bilang. Narinig nila ang kalampag ng pinto ng kwartong kanilang kinaroroonan. 2. Halos sumigaw na silang dalawa. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga lalaki. Nanlalaki ang mga matang nakatingin ng mga ito sa kanila. 3. Sabay nilang sigaw bago sabay na tumalon. Naging mabilis ang pangyayari. Handa na noon si Mabel na bumagsak sa lupa at damhin ng sakit, pero nagulat siya ng ilang dipa na lang ang pagitan bago sila bumagsak sa lupa. Niyakap siya ni Tudor at ito ang sumalo sa bigat niya. Narinig niya ang pag-aray nito, kaya naman agad siyang umalis sa ibabaw nito at pinagpagang sarili. Ayos ka lang ba? Tanong niya sa lalaki. Tumango naman ito bago dahan-dahang tumayo. Napamura pa ito nang bumagsak sila. Mabuti na lang at damuhan ang likod ng bar at hindi ganoon kasakit. Halos sabay silang tumingala nang marinig na nagmura ang may-ari ng boses na iyon. Boses iyon ng mga lalaki na humahabol sa kanila. Hindi alam ni Mabel kung bakit ba sila nagkatinginan ni Tudor bago sabay silang nag-dirty fingers sa mga ito at tumawa. Lumipas sa mga araw at mas naging close pa sila ni Tudor. Kung dati halos isumpa nila ang isa't isa, ngayon ay hindi na sila mapaghiwalay. Dinala niya ang lalaki sa lugar na hindi pa nito napupuntahan, sa mga perya, isawan at mga karinderya na madalas niyang kainan na may mga specialty na talaga namang nagustuhan din ng lalaki. Hindi na rin namalaya ni Mabel na unti-unti na siyang nahuhulog sa binata. Hindi na kumpleto ang araw niya kapag hindi ito nakikita. Iniisip niya noon na baka maaaring kahit komplikado ang sitwasyon nila, maging maayos pa rin ang relasyon nila. Ngunit nagkamali siya. Isang gabi, habang nasa apartment siya, tumunog ang kanyang cellphone. Akala niya ay si Tudor na naman yun. Ngunit pagtingin niya, ibang numero ang nag-flash sa screen. Pagbukas niya ng mensahe, nanlamig ang dugo niya. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Kung hindi ka magpapakita sa amin, sila ang unang mawawala. Nakasulat sa mensahe ang address ng lugar kung saan siya pupunta. Kinabahan siya. Tumawag agad sa kanyang nanay. Pero imbis na ginhawang maramdaman niya nang sagutin nito ang tawag, kakaibang kabang naramdaman niya nang marinig ang iyak nito sa kabilang linya. Mabel, may mga taong nagpadala ng sulat dito. Naka-address sa'yo. Yung sulat, may mga patay na daga. Anong nangyayari? Natatakot kami, anak. Tila huminto ang mundo niya sa narinig. Humigpit ang hawak niya sa telepono. Nanginginig ang mga kamay niya habang nakatulala sa dingding ng apartment. Hindi na siya ang target ng mga ito, kundi maging ang mahal niya sa buhay. Sinubukan niyang tawagan si Tudor, pero napupunta lang sa voicemail ang tawag niya. Kaya naman wala na siyang pagpipilian. Mabilis siyang nagbihis at umalis ng apartment. Sinend muna niya kay Tudor ang address bago pumara ng taxi at nagpahatid dito. Ibinaba siya ng driver sa isang lumang gusali. Nanginginig ang mga kamay niya habang naglalakad. Ang bilis ng tibok ng puso niya.
Hindi niya alam kung ang lamig bang nararamdaman niya ay lamig na dala ng gabi o ng takot na unti-unting bumabalot sa kanya. Tama bang pinuntahan ko? Naguguluhan niyang tanong. Dahan-dahan siyang naglakad papasok ng gusali. Nang makapasok na siya, nagulat siya nang makita ang grupo ng mga lalaki sa gitna. Tila inaantay siya. Pero ang mas nakakagulat ay kung sino ang nasa dulo ng pasilyo. Jackson? Ikaw palang iniingatan ng tagapagmana. Wika ng isang lalaki. Nasa gitna ito at tila ba'y pinuno ng grupo. Nanatili ang mga mata niya kay Jackson. Unti-unti niyang narealize ang isang bagay. Tanging kasamahan lang ni Tudor ang may alam ng tungkol sa kanya. Kaya naman kung nalaman ng ibang grupo ang tungkol sa kanya, tiyak na may nagsabi noon. Inasabi mo, ngumisi ang lalaki. Naglakad palapit at tumingin sa kanyang mga mata. Pero malaking kinalaman mo. Dahil sa'yo mahina siya. At kapag mahina ang leader, madaling bumagsak ang pamilya. Nanlaki ang mata niya. Ako? Ako ang dahilan? Nagulat na lang si Mabel nang maramdaman niyang pagsabunot ng lalaki sa kanya. Aray ko! Bitiwan mo ko! Sigaw niya. Pinipilit na alisin ang pagkahawak ng lalaki sa kanyang buhok. Ngunit hindi ito natinag. Hinila siya nito papalapit sa gitna. Aray! Ano bang kailangan niyo sa akin? Naguguluhan niyang tanong. Naramdaman niyang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Naisip niya ang pamilya. Ang nanay niya na ngayon ay natatakot para sa kanya. At ang buhay niya na dati ay simple lang. Maghihintay tayo rito. Hihintayin natin ang tagapagmana na dumating. Ngumisi ang lalaki bago siya binitiwan. Dire-diretso siyang napaupo sa sahig. Kapag dumating, pakakawalan ka namin. Ngunit kung hindi, isusunod ko sa iyo ang pamilya mo. Nagsimula nang tumulo ang kanyang mga luha. Marahas niyang pinunasan niyon habang iniisip kung magiging ligtas pa rin ba siya. Naisip din niya si Tudor, ang lalaking dapat ay kinamumuhian niya pero ngayon siya na ang tanging iniisip niyang makapagliligtas sa kanya. May dalawang lalaki na lumapit sa kanya. Hinawakan siya ng isa habang ang isa naman mabilis siyang tinayo at kinuha ang dalawa niyang kamay para itali. Matapos ay pinaupo siya ng mga ito sa upuan at mabilis din siyang itinali. Ngayon let's see kung dadating ba talaga ang Prince Charming mo. Ani ng pinuno ng grupo na nakatingin sa nakasaradong pinto ng building. Nanginginig ang katawan niya habang nakatali ang mga kamay sa lumang upuan. Madilim ang silid, amoy kalawang at dugo ang paligid, at tanging ilaw ng isang bumbilyang halos pundi na ang nagsisilbing liwanag. Hindi niya na halos maalala kung paano siya napunta sa silid na yun. Hindi rin niya alam kung anong oras na o kung naroon pa ba ang kaninang mga kasama niya. Minura niya ang sarili sa isip. Bakit ba wala siyang maalala sa mga nangyari? Isang matinis na tunog ng baril ang biglang umalingaw-ngaw sa labas. Halos mapasigaw siya sa sobrang gulat. Sunod-sunod na putok ang narinig niya. May mga tunog din na hindi niya alam kung ano't saan galing. Napatingin siya sa pinto nang biglang pumasok ang ilan sa mga lalaki kanina. Lumapit sa kanya ang boss at saka itong umiti. Habang nanatili naman sa harap si Jackson at ang isa pa nitong kasama. Ilang minuto nilang narinig ang mga barilan at ingay sa labas bago biglang bumukas ang pinto. Doon niya nakita ang mga taong kanina pa niya pinapangarap na dumating, si Tudor. Nakangiti itong pumasok sa kwarto habang nakatingin sa kanya. Tila naman huminto ang mundo niya nang makita ang ngiting yun. Nangingibabaw ang presensya ng lalaki sa gitna ng kaguluhan. Huwag kayong gagalaw. Sigaw nito bago sinaksak ang isa sa tauhan ng grupo. Agad na bumagsak ang lalaki sa sahig. Sapo nito ang tiyan niya. Tumakbo agad si Tudor papunta para sana putulin ang kanyang tali. Ngunit isang sipa mula kay Jackson ang nagpatigil dito. Bumagsak sa sahig si Tudor. Teo! Sigaw ni Mabel. Agad naman nang umiti ang lalaki bago tumayo. Tiningnan siya nito bago ngumisi. Don't worry, I got this. Sinuntok nito si Jackson at agad namang umiwas ang isa. Sinipa nito si Tudor pero nahawakan ng lalaki ang paa nito't hinila. Napahiga si Jackson sa sahig at napaaray. Agad namang lumapit sa kanya ang pinuno at tinanggal ang kanyang pagkakatali. Hinila siya nito patayo at tinutukan ng patalim. Do you have any last message to your boyfriend? Tanong nito. Hindi siya sumagot at tinitigan lang si Tudor na siyang kinubabawan ni Jackson at pinagsususuntok.
Si Jackson ay may dinukot sa pantalon nito. Nanlaki ang mata niya. Isang kutsilyo. "Teo, watch out!" Sigaw niya sa lalaki. Ngunit imbis na ang sarili nito ang unahin, tumakbo ito papunta sa kanya nang makitang sasaksakin na rin siya ng pinuno. "Mabel!" Sigaw nito bago napahinto. Nanlalaki ang mga mata nitong napahawak sa tagiliran. Naroon ang kutsilyong hawak kanina ni Jackson. "No!" Nahihintakutan niyang sabi. Tinitigan niyang pag-agos ng dugo sa katawan ng lalaki. "Teo!" Tawag niya rito, ngunit tila hindi siya nito naririnig. Pinipilit niyang kumawag at kumawala, pero matatag ang pagkakahawak ng pinuno sa kanya. "Chudor! Ano ba?" Inis niyang ulit. Nakarinig sila ng mga yabag at ilang sandali lang ay may pumasok na matangkad na babae na may mahabang buhok. May hawak itong baril. Itinutok nito ang baril sa kanya, kaya naman napapikit siya. Yun nga lang ay lumipas na ata ang ilang segundo, hindi pa siya nito binabaril. Narinig din niya ang pagbagsak ng kung ano. Dahan-dahan siyang dumilat at nakita niyang nasa sahig na ang pinuno. Wala na itong buhay, butas ang noo. Napamura siya sa isip bago nag-iwas ng tingin. Halos masuka siya sa pagkadiri. Doon niya nakita na may mga lalaking pumasok at tinulungan na tumayo si Chudor. Agad naman niyang hinanap si Jackson at nakita niyang pinopusasan ito ng babae. Pinanood niya ang babae na asikasuhin ng dalawa hanggang sa humarap ito sa kanya. "Let's go." Sa hospital sila diniretso ng grupo. Tinignan ng mga doktor kung may tama siya at dahil wala naman, binigyan lang siya nito ng first aid kit. Matapos nun, umupo siya sa harap ng ER kung saan naroon si Chudor. Nagulat siya nang umupo sa tabi niya ang babaeng may mahabang buhok. "Nagugutom ka na ba?" Tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang umiling. "Ikaw si Mabel, hindi ba? Ako ang stepsister ni Chudor, Katarina Isabela Nilo." "I bet never ako nabanggit ng kumag na yun sa'yo." Napakurap-kurap siya at napatingin sa babae. "Katarina Isabela? Kaharap ba niya ang bagong bilyonaryo ng bansa? Ang nag-iisang bilyonaryo na hindi ipinapaalam sa publiko ang itsura?" "Alam ko ang lahat. Alam kong hindi kayo magkasintahan mula pa nung simula. Alam kong pinagtitripan ka lang niya. Hindi ko rin alam na magiging ganito kaseryoso ang kahihinat na ng kapatid ko." Inabot ng babae ang kanyang kamay at pinisil iyon ng marahin. "Sagot ko ang lahat ng gastusin sa hospital. At higit pa ron, nais kong mabawi mo ang oras at lakas na nawala sa'yo dahil sa kalukuhan ng kapatid ko." Inabot nito ang isang sobre ng pera. Nanlalaki ang mga mata niyang ito'y tinitigan. Ano yan?" Naguguluhan niyang tanong. "Hindi ito suhol. Hindi ito bayad para sa katahimikan mo. Ito'y kabayaran sa pinsalang dinanas mo dahil sa kasalanan ng kapatid ko." Hindi siya nakapagsalita. Tinitigan lang niyang pera na siyang inaalok ni Katarina. Nang makalabas na siya ng hospital, bit-bit niya ang perang ibinigay ng ate ni Chudor. Ilang beses niyang tinanggihan, ngunit hindi nagpaawat si Katarina. Sinabihan siya nito na kailangan niya ng pera para sa pagsasaayos ng nasirang buhay niya dahil kay Chudor. Kung alam lang niya, dati pa sira ang buhay ko. Ilang gabi rin niyang pinag-isipan ng gagawin. Kung mananatili ba siya sa piling ng lalaking iyon o tuluyan na itong iiwan. Alam niyang may nararamdaman siya rito. Mahal niya ito. Ngunit ang tanong, pareho ba sila ng nararamdaman? Kaya isang madaling araw, nag-impake siya. Wala siyang sinabihan na kahit na sino. Hindi sa lalaki, hindi sa mga kaibigan niya o kahit sa kambal. Tahimik siyang umalis bitbit ang perang ibinigay bilang panimula sa panibagong buhay. Habang nasa bus, nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ng pag-angat ng araw. Sa likod ng liwanag na yun, iniwan niyang lahat ng sakit, lahat ng tanong at ang pag-ibig niya sa lalaki. Pinilit niyang paniwalaan ng sarili na baka hanggang doon na lang talaga ang panahon na inilaan para sa kanila. Siguro, hindi talaga ako para sa kanya. Mahina niyang bulong sa hangin. Lumipas ang isang taon mula nang iwan niya ang lahat. Tahimik ang naging buhay niya sa probinsya. Malayo sa gulo, malayo sa alaala ng mafia, at malayo sa lalaking hindi niya inaasahang muli pang makikita. Ginamit niya ang perang ibinigay sa kanya upang magsimula muli. Umupa siya ng maliit na apartment, nagsimula ng bagong trabaho, ng isang payak, ngunit mapayapang pamumuhay. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi nawala sa isip niyang lalaki. Ang mga mata nitong puno ng galit dati,
Ang tinig nito sa tuwing maiinis ito sa kanya at ang init ng yakap noong minsan tumalon sila sa building. Lahat iyon parang aninong laging sumusunod. Isang hapon, habang naglalakad siya sa lungsod, napansin niya ang isang bagong bukas na coffee shop sa kanto. Hindi niya alam, ngunit tila may kakaiba rito. Parang hinihila siya papasok ng lugar na yun. Pagpasok niya, bumungad ang amoy ng bagong giling na kape at ang mahinahong musika na pumupuno sa paligid. Ngunit higit sa lahat, bumungad sa kanya ang isang pamilyar na muka. Tila huminto ang mundo niya nang makita niya si Theodore na nakatayo sa gilid at nag-aayos ng mga cups. Napako siya sa kinatatayuan at nanatiling nakatitig rito. Hindi pa rin nagbabago ang mukha ng lalaki. Bukod sa humaba ng kaunti ang buhok nito, tila kaharap niya ang Theodore na nakilala niya year ago. Hindi niya alam kung bakit tila dumadagundong ang tibok ng puso niya sa kaba. Lalo na noong mag-angat ito ng tingin at magtama ang paningin nila. Para bang nag-slow mo ang paligid habang nakangiting naglalakad ang lalaki papunta sa kanyang kinaroroonan. Matagal na rin ah. Kamusta na? Napatigil siya at tumitig sa binata. Wala nang mabagsik na aura ng mafia. Tila isa na lamang itong normal na tao kagaya niya. Ayos lang, ikaw ang may-ari nito? Mahina niyang usal, hindi makapaniwala. Tumango ang lalaki, lumapit sa kanya. At parang lumipas na panahon, magaan itong hinawakan ng kamay niya. Gusto mo bang magkape muna? Hindi na niya alam kung anong nangyari, kung na-hypnotize ba siya o ano. Namalaya na lamang niyang sarili na nakaupo sa isang table at kausap ang lalaki habang nagkakape. Iniwan ko na ang mafia. Hindi na ako babalik doon. Pagod na ako sa buhay na puno ng dugot kasi sinungalingan. Ito na ang bago kong mundo. Ipinakita nito ang paligid ng coffee shop na puno ng tao, puno ng buhay. Ikinuwento ng lalaki kung paano niya pinili ang lumayo, kung paano niya tinutulan ang kapangyarihang iniatang sa kanya. At gamit ang inheritance nito, sinimulan nito ang negosyo malayo sa mafia. Bagay na matagal na nitong pangarap, ngunit hindi niya nagawa noon. Alam mo ba, buong taon kitang hinanap at sa bawat araw, lalo ko napagtanto na may bagay akong hindi nasabi sa'yo noon. Mahal kita, Mabel. Parang huminto ang mundo niya sa mga salitang yun. Matagal niya nang hinintay na marinig yun, ang kumpirmasyon na hindi lang siya nagmamahal at sa wakas narito na. Huminga siya ng malalim bago tumugon, halos nanginginig ang tinig. Mahal din kita noon pa, hanggang ngayon, at siguro kahit gaano pa katagal ang lumipas, patuloy kitang mamahalin. So, girlfriend na ba kita? Biro nito na nagpatawa sa kanya. Wala na bang mga gangster na mga harang sa akin tuwing gabi? Ganting biro niya. Umiling ang lalaki bago kunwari nag-isip. Wala na ata. Pareho silang nagtawanan dahil doon. Sa gitna ng amoy ng kape at katahimikan ng hapon, doon nagsimula ang bago nilang kabanata. Hindi na bilang kunwaring magkasintahan. Hindi na bilang mga taong biktima ng gulo, kundi bilang dalawang pusong matagal nang naghahanap at naghihintay sa isa't isa. At mula ng araw na yon, nagsimula silang mag-date. Hindi bilang isang mafia at hindi scammer, kundi dalawang taong normal na nagbabagong buhay at gustong makaranas ng tunay na pagmamahal.